Okay, pag-usapan po natin itong nangyari kay Laila de Lima for being irresponsible. Kasi meron ng mga nagsabing mga lawyers na itong si de Lima, irresponsable ang kanyang ginagawa dito sa pag-post patungkol po dito sa Supreme Court. Pwedeng makontempt itong si de Lima sa kanyang ginawa o pambabastos dito sa Korte Suprema. Ayan, lagot ka dyan, Junel. Lagot ka dito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo bakit ano ang ginawa ni Congressman Laila de Lima na pwede siyang makontempt. At heto, pangalawa nating pag-uusapan ay uminit na itong si Auntie Claire. Parang galit na dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Sa kanyang press briefing, ipapakita natin yan kasi rumesbak si Auntie Claire nung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na yung kumakalat na issue patungkol kay Bongbong Marcos, tinanong kasi itong si VP Sara na anong masasabi mo sa circulation na si BBM ay na doon sa St. Luke's, nagurgur na raw o ganun-ganyan, usap-usapan. Ang sabi ni VP Sara, good luck. Doon uminit si Auntie Claire. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang amo. Kaya uminit siya di ba? Naggalit siya. So yan po ang ipapakita natin, yung sagot ni Auntie Claire, paano siya naggalit. Pero masablay kasi siya dito Masablay na naman siya. Di ba? Sa sinabi ni VP Sara, wala namang ginawa si VP Sara, siya ang dami na niyang satsat. Kung ano-ano na ang mga pinagsasabi ni Auntie Claire patungkol kay VP Sara. Si VP Sara nga ay parang umiiwas nga sa media, parang ayaw nga ni VP Sara na pag-usapan yun. Tapos ganun yung sagot mo, di ba? Ika nga ang kasabihan, Auntie Claire, ang pikon, talo. Pikon talo. Yun lang masasabi ko Pero guys, bago ko to ipapakita, paki-like at saka paki-share muna dito sa video natin para marami po ang makarinig, makaalam, ma-update sa balita sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay, importante yan mag-like and share. At sa mga bago pa lang dito, if this is your first time, subscribe na po kayo kasi libre lang yan, updated pa kayo. Ito, panoorin natin itong si de Lima, pwedeng i-contempt sa pambabastos niya dito sa Korte Suprema. Ayon yan sa mga ekspertong lawyer. Okay, ito, panoorin po natin ito. Meron pa nga sinabi si Representative de Lima na yung Supreme Court daw ay Sara's Court. Yan kasi ang pinost niya sa social media. Sinabi ni de Lima na Sara's Court raw itong Supreme Court. Parang mali yan Kasi ikaw bilang anong tawag doon? Bilang isang kongresista o representatives sa House of sa HOR o sa Kamara, ay ingat po tayo diyan. Kasi ang Supreme Court nga, hindi sila nangingialam sa trabaho ninyo diyan sa Kamara, de Lima. Hindi nangingialam ang Supreme Court. Tapos yung galawan mo, de Lima, halata na pamumulitika. Di ba? Galangin nyo naman ang three branches of government. Hindi na nga nangingialam ang Supreme Court. Ikaw dyan, anong sinabi mo? Sara's Court? So parang sa nakikita ng taong bayan at sa mga ekspertong lawyers, ang nakikita nila sa pinost mo, parang sinabihan mo ang Supreme Court na bias sila when it comes to VP Sara. Parang taliwas yan sa mga ginagawa nyo dyan sa representatives. Kayo yung bias. Kayo yung bias patungkol kay VP Sara. Ang daming corrupt officials dyan sa House of Representatives, pero si VP Sara yung inuna ninyo, kalokohan ninyo. Tapos sasabihin nyo ngayon dito sa Supreme Court na Sara's Court? Bakit nyo gaganyanin ang Supreme Court?
galangin nyo ang equal powers ninyo. Kayong mga taga-legislative dyan, may sarili kayong kapangyarihan. Dito naman sa judicial branch, may sarili rin silang kapangyarihan. Igalang mo yan. Tatlo kayo eh. Executive, judicial, at saka legislative. May equal powers po kayo. Anong ibig sabihin? Pantay-pantay po ang kapangyarihan ninyo. Pantay-pantay. Hindi porket kayo, taga dyan, lower house, ang gagara ninyo umasta. Gaganyanin ninyo ang judicial branch. Hindi nyo ba, baka nakalimutan mo, Dilima, equal po ang kapangyarihan ninyo dito sa judicial branch. Equal. Equal. So, anong ibig kong sabihin? Huwag kang umasta na ibilitol mo ang Supreme Court. Oh, yan ang punto ko dito. Ito pa, sige, panoorin pa natin ito. No, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt. Oh, pwede makontempt si Dilima dyan. Oh, good luck. Good luck sa'yo sa kayabangan mo. Akala mo kung sinong santo? Dala-dala pa kayo ng mga madre, mag-file impeachment. Akala nyo kung gaano kayo ka-holy? Tapos, kung si BP Sara na nag-file ng petition sa Supreme Court na karapatan yan ng bilang isang Pilipino, karapatan niya yan. Hindi man yan pinagbabawal sa sa konstitusyon yan, ginagawa ni BP Sara. Kayo lang kasi lang naniniwala na corrupt si BP Sara. So siya, syempre, sabi niya, parang inaabuso ang kanyang ang pagkatao ni BP Sara dyan patungkol sa pamimintang ninyo, ginagamit ninyo ang kapangyarihan dyan. Ang si BP Sara, ang kanyang pangdepensa, Supreme Court. O saan man siya pupunta? Doon sa presidente natin bangag? Siyempre doon siya pupunta sa Supreme Court. Tapos ngayon, magagalit kayo because alam ninyo na yung kalokohan ninyo mabubuking dyan sa Supreme Court. Dahil hindi nyo kaya, sasabihin nyo, Sara's Court. Yan ang hirap sa inyo. Indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman. Dapat abogado pa nga. Ikaw, hindi mo ba yan natutunan nung ikaw ay, De Lima? Nung ikaw ay nag-practice pa ng Diba? Mali daw yan. Kasi ang problema nitong mga taong ito, kapag si BP Sara na ang pinag-uusapan, kumukulot yung utak. Kapag si BP Sara na ang kalaban nila, na nagiging bobo na sila eh. Nagiging 80-80 yung utak. Hindi ko maintindihan itong mga taong ito. Mga lawyers pa naman. Representative pa naman. Pero pagdating doon kay BP Sara, gagawin nila ang lahat kahit mali-mali na yung ginagawa nila. Gagawin talaga nila. Parang nabubulag na sila sa ating konstitusyon. Nabubulag na sila sa mga rules of impeachment. Nabubulag sila. Because they are like that. Yung bias, galawang dilawan. Dilawang dilawan talaga. Pituhin niya ang Korte Suprema. Kami, mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema. Correct. Kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Sayang itong si Representative De Lima eh. Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court. Hindi, alam mo, sa totoo lang, attorney, sabi mo, yan na ang pagkakataon na ibalik niya ang kanyang imahe. Hindi na yan mababalik.
isang professional na senador siya dati noon, isang, part siya sa DOJ, renelasyon niya ang isang driver niya na may pamilya. Hindi, wala. Sira na yung pangalan nito. Itong si Dilima, sira na. Tapos, hawak-hawak pa ng madre. Iyo, yak. Wala kang karapatan. By labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land, it is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual gaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, iakyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural. Hindi Kasi, ay nako, Dilima, ang 80-80 mo talaga, Dilima. Di ba, hindi mo ba alam na itong sistema natin sa gobyernong ito, binalanse yan. Kung sino man ang gumawa dito sa ating, the way our government is governed, no? The three branches, pinag-isipan yan. May purpose yan. May function yan. Bawat isa may function. Pero itong si Dilima, wala talaga, ang 80-80 talagang utak nito. yan illogical. Hindi yan pagtakas doon sa accountability. Oh, kasi yan ang bintang nila kay BP Sara. Ito, ginawa raw yun ni BP Sara para pagtakasan raw yung mga ginagawa niyang kalokohan. 'Di ba? Mindset nitong mga taong ito, ano talaga? Posibilidad. Marami din kasi akong nababasa ng mga komento ukol nga po dito sa kanilang ginagawa. Kaya daw ganito yung kanilang pamamaraan na nagiging mini trial, na nagkakaroon ng fishing expedition kasi kulang talaga. Alam nila na hindi uusad itong impeachment for the purpose lang na masira lang ang imahe ng pangalawang Pangulo dahil nananatili pa rin po siyang naunguna sa mga surveys po ngayon sa kabila po ng napakatagal na pagbabanat po sa kanya at pagbabato sa kanya ng iba't ibang mga alegasyon. Eksakto yan ang iyong obserbasyon at obserbasyon ng ilang sektor na dribble muna nila yan para sirain, pahiyain ang ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Yun ang intention dyan politika, pamumulitika na hindi na yung sagradong proseso. Binastos ng House Committee on Justice ang proseso ng impeachment. Kaya nga ito inakyat kasi why will the Vice President bring a petition for certiorari and prohibition with a prayer for temporary restraining order kung hindi nila nakikita itong mga galaw na ito? They are in a better position than us, the general public, para makita yan. Kaya tama yung ginawa ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Opo. And dito po sa paghakbang ng Korte Suprema, mali po ba na magpasaklolo yung isang individual kung meron siyang nakikita? Kasi after nung dumulog ang pangalawang Pangulo, abay pinuna ang naging hakbang ng Vice President ng ilan sa mga taga-andyan sa House Committee on Justice. Grabe yung kanilang mga pagpuna na parabang walang karapatan ang pangalawang Pangulo na mag-question doon sa prosesong kanilang ginagawa. Alam mo, natural talaga maging defensive sila kasi mali yung kanilang ginagawa Kasi kung tama, hindi ganun ang kanilang reaksyon. So that kind of reaction on their part only proves na mali yung kanilang ginagawa. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sara's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling. Irresponsable talaga. Nagiging bobo ang isang tao kapag ginagamit nila ang kanilang feelings. Kapag emotional ka,
galit ka sa tao, nagiging sira ang utak mo, dapat unahin nyo muna. Hindi ba kagaya nila ito ni Attorney Panelo, na yung mga magagaling na mga lawyers na mga Duterte? Grabe. Unahin muna nila yung utak nila. Kung tama ba ang kanilang ginagawa basing on the rules sa batas natin, saka na yung feelings ninyo. Ang problema dito kay Dilima, inuna niya ang kanyang damdamin, nagalit siya. To the point, nagiging bobo na siya sa mga pinagsasabi niya. As an officer of the court, siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya Tama. ang Korte Suprema. Kami, mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Correct. Sayang itong si Representative De Lima Ito na sana yung... Alam mo, attorney, hindi yan sayang eh. Dapat yan binabaliwala lang yung mga taong ganyan eh. Di ba? kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, hindi na yan mabawi niya. Nandidiri na ang taong bayan sa mga ginagawa niya before. Junel! dagdagan yung kanyang kasalukuyan sa court by labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual gaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, iakyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. So, tinitwist ngayon ng House Committee on Justice, some members thereof, itong paggalaw, itong ginawa ni Vice President Sara Z. Duterte. And we, the public, are well aware of the action of the Vice President, which is in accordance with law, in accordance with her rights, under the Bill of Rights, and in accordance with the Constitution. Ang mali dito, ang House Committee on Justice. Opo, at ang tanong din ng ating mga kababayan, may mas malaki pang perang involved sa ibang mga issue, like kagaya po doon sa maleta, ang dami na pong mga nilalabas din na mga videos at mga larawan ni Attorney Levito Baligod, kaugnay nga po dito sa alegasyon ng mga dating sundalo na naging aide daw po ni dating Congressman Zaldico. Meron ding mga posting sa social media itong si dating Congressman Mike Defensor, kaugnay doon sa mga kini-question din ng COA kung pagbabatayan yung kanilang rason kung bakit nila inimbisigan ang Pangalawang Pangulo. Di hamak na may mas marami pa palang mga ahensya ng gobyerno, mas malaking involved na pera, pero nakatutok sila dito po sa impeachment, attorney. Well, yan po ang obserbasyon ng ilan na nagkakaroon ng parang diversion. Inililihis ang issue ng pananagutan dito sa maletang kickbacks na umabot sa 805 billion. Kasi yan wala silang pakialam kung magiging successful itong impeachment o hindi. Ang sa kanila, malaking issue itong impeachment Tututok na naman ang taong bayan dito sa impeachment ni VP Sara. So sa ganun, makakalimutan na yung mga maleta-maleta na korupsyon. Makakalimutan na yung flood control na ninakaw yung budget doon. Magaling rin ang mga puta, di ba? At ginagamit bilang punching bag ang ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Tumigil na ho kayo dyan sa House Committee on Justice. Huwag niyong gawin yan kasi alam ng Pilipino ang inyong motibo. Correct. At inyong intention dito. Alam ng tao, alam ng bansang Pilipinas yung mga baho ninyo dyan sa Committee on Justice. Alam ng tao Hindi po mabubura sa isip ng sambayan ng Pilipino ang mali-malitang
skandalo Correct. na nasangkot ang ilang miyembro ng House of Representatives at ibang mga opisyales, including President Marcos Jr. Huwag niyong gamitin si President Sara Z. Duterte bilang sangkalan or punching bag dahil hindi ito mabubura. Ibang issue po yon at dapat iniimbestigahan ng mga investigative bodies yung maleta delivery scheme na sinabi ko rin dyan sa SMNI ninyo in one interview at wag gamitin si Vice President Sara Duterte. Kasi yung taong bayan ay gising na dito sa issue ng maleta delivery scheme. Di ba? So, ako, yung sinabi ni attorney, sapul na sapul. Itong totoong totoo. Itong si Dilima, yan lang ang masasabi ko sa iyo, Dilima. Good luck, no? Next time, Dilima, kung magpo-post ka ng ganyan, isipin mo muna na ikaw ay lawyer pala. At ikaw ay dating senador. At ngayon, ikaw ay representative dyan sa Kamara. Galangin nyo naman kung ano yung binigay ninyong kapangyarihan. Galangin nyo ang Supreme Court. Ayan, pwede kang makukontempt dito. Ewan ko na lang kung siseryosohin ng Supreme Court yung pang-belittle sa inyo ng binilittle ninyo ang Supreme Court. That's what I mean. Okay? So, sasabi ko sa iyo, Dilima, good luck. Good luck sa iyo. At sa usaping good luck, nagagalit si Auntie Claire Castro dong sinabi ni VP Sara na good luck BBM. Nagagalit. Eto, panoorin natin ang nagwawala na si Auntie Claire. Ayan. Play. Wait muna. Play. Thank you. At maaari na po kong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Isek, yung kahapon po kasi, may mga posts sa online na about na yung pag-attend ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Bataan, produkto daw po ng AI at last year pa daw po yun. Ano pong masasabi ng palasyo? Alam naman ng mainstream media. Ako sometimes rin, no, kakampi muna ako dito sa kasi patas tayo dito sa Donmar TV. Sometimes rin naman, yung pambabatikos nila kay BBM, sometimes naman below the belt na yung iba, no? So, iwasan natin yung mga ganun, no? Tapos naman, bago tayo, yung mga nagpo-post rin ng mga AI videos na very clear naman, no? Hindi naman tayo siguro bobo na hindi natin ma-identify yung AI at hindi AI. So, tayo, let's be responsible enough, no? Kasi sometimes kita isinusulong natin yung mga loyalista, itong mga dilawan na sometimes they are spreading fake news. Tapos tayo rin naman, no? Yung mga ibang mga kasamahan natin diyan sa mga DDS gumagawa rin sila ng mga ganyang style na para bang magbabalita ka, magpo-post ka ng video kahit alam mong walang katuturan, alam mong mali, alam mong fake news, alam mong AI, in-spread pa rin natin. So let's be responsible. Reminder lang yan sa akin. So wag nating tularan ang galawan ng mga dilawan at loyalista. Ang katotohanan. So tayo, yung mga matitino na taga-mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupunta. Alam mo, Auntie Claire, bakit ang taong bayan, ito hindi mo kasi mabiblame ang taong bayan na sasabihing AI yung inattend ni Bongbong Marcos kasi
Meron kasi kayong mga post na sabi nyo, buhay pa si BBM, pero bakit nakita doon si, yung patay na si Enrile? Yan ang hirap sa inyo. Kasi kayo rin ang may kasalanan dyan eh. Oh, ngayon na talagang totoo na si BBM umattend sa isang event, hindi na naniniwala ang tao. Kasi yung mga post ninyo sometimes si Raulo rin eh. Oh. Bakit hindi nyo talaga sabihin ang tunay na medical records ni BBM para mahinto na yung mga ganyan, yung mga banta, yung mga sa Bisaya pa, panununglo ng mga sa presidente. Na Pangulo na event ay AI lamang o totoo. So kayo po ang maaaring makatulong din sa amin dahil on the part of the government, ginagampanan lamang po ng Pangulo ang kanyang obligasyon para sa taong bayan at para sa bayang ito. Kung mayroong mga naninira, alam naman natin kung saang parte ito nang gagaling. At suportahan natin mismo ang gobyerno at labanan natin ang fake news. And dun po sa naging reaction naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya, Actually, Auntie Claire, hindi naman nagkulang ng suporta ang taong bayan sa gobyernong ito. Ang problema, sinuportahan nyo ba ang tao? ay isang answer lang. Good luck. Ano po naman ang... Ito yung sinabi ni BP Sara. Tinanong si BP Sara patungkol kay BBM. So, ang sabi ni BP Sara, good luck. Ito yung sagot ni Auntie Claire. masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong. Sinabihan niyang irresponsable si VP Sara. Kasi yung nagtatanong sa media raw, irresponsable raw. Totoo naman eh. So meaning to say, yung nagtatanong sa'yo dyan sa Malacanang ngayon, patungkol dyan sa issue na yan, irresponsable rin siya? Totoo naman eh, na kumakalat ang issue na syotay na yung amo mo. Kumakalat na nandoon sa St. Luke's, nabawian na raw ng hininga. Ang dami kong nakitang post, ganon. Nagkagulo raw sa St. Luke's, tapos meron pang kumalat yung video, yung binablog ko dito, yung nakita nila na merong ambulansya, merong mga presidential security na papunta doon sa St. Luke's. Di syempre, anong sasabihin ng tao? Nagiging curious. Obligasyon nyo kasi para ipaalam sa taong bayan kung ano ang tunay na kalagayan ng Pangulo, pero hindi nyo ginawa. Lalo nyong ginulo. Alam mo, Auntie Claire Castro, PCO ka, Presidential Communication. What is communication? Na-miscommunicate mo. Kung hinayaan nyo kasing nag-spread yung issue na yan, kung nagpalabas kayo ng video kaagad na buhay yung tao, naputol kaagad yung issue na yan. Di ba? At least alam ninyo na kapag si BBM ay malapit na, maraming tao ang galit. Maraming tao rin ang gusto. Sabi pa nga doon sa mga post, Cara David, yung wish mo, Cara David, nandito na. Alam nyo, sa totoo lang, no? Ako rin, hindi naman siguro maganda yung ganun eh. Ako nga, binibiro ko doon sa page ko, breaking news, tapos nagiging biro na. Alam ko naman na hindi magandang biro yan, no? Pero, syempre, ang tao, no? Nag-ano kasi kayo eh, yung parang ang curiosity ng tao ba? Mas lalo ninyong pinalalaki yung curiosity kasi tahimik kayo. Tapos yung mga post ninyo, mga previews na mga event. Buhay pa si Enrile. Tapos sabi nyo, ganito ang ginawa ni BBM ngayong araw na ito. Tapos nandoon pa si Enrile, buhay pa.
Hindi ko lang alam kung sinadya ba nila para matuliling yung mga tao. Irresponsible ka rin bilang isang communication officer. 'Di ba? Irresponsible ka rin. So, you cannot blame the people na itutunglo talaga yan si BBM. 'Di ba? Para rin ginusto ninyo eh. Ginusto nyo na nalinlang yung tao. Ginusto nyo rin. At the end of the day, sasabihin nyo, oh, ayan, sabi ko sa inyo, buhay pa. Oh, pero tapos na, nilinlang na ninyo. Kayo rin ang may kasalanan. Kasi yung mga posting ninyo, irresponsible rin. So, wag niyong sabihin na irresponsible yung tanong ng reporter at irresponsible yung sagot ni Duterte, ni VP Sara. Wag niyong sabihin kasi kayo yung unang irresponsibleng ginawa ninyo. Wala kayong clear. I mean, it reflects on the administration, na wala kayong clear instruction. Wala kayong clear communication towards the people. Kaya nga, sabi ko sa inyo, disconnected ang taong bayan at ang gobyerno ngayon. In many ways, disconnected. Wala. Hanging ang tao. Buhay pa ba? Na ospital pa ba? Malapit na ba? O anong ibig sabihin? Disconnected yung tao sa inyo. Kasi wala kayong ginawa. O yung nagpalabas kayo kaagad ng video na nagpa-check up lang pala or ano bang nangyari to sa totoo kasi hindi namin talaga alam. Di ba? Saka kasi kayo magpalabas ng video kung wala na. Nag-trending na yung issue. Yan ang hirap sa'yo. Dahil walang pinanghugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Nagtatanong nga kasi yan ang hindi naman ikinonfirm ng media na lumalala ng kalusugan talaga ni BBM. Ang sabi na, yan ang hirap sa'yo, ang tikler ang bobo mo. Bobo mo talaga. Ang sabi ng media, kumakalat na issue na lumalala. Hindi niya inakusang lumala talaga. Hindi si BP Sara, anong sagot? Good luck. What's the meaning of good luck? Alangan naman, sasabihin ni BP Sara, sige, rest in peace. Alangan naman, gano'n, hindi pa man na... Siyempre sasabihin niya, good luck. Ano gusto mong sabihin ni BP Sara? Bad luck. Ganon ang gusto mong sabihin. Gago. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Tingnan mo na. Si BP Sara pa ngayon ang may na irresponsable. Na sila yung irresponsable. Ewan ko. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya. Ano ang gusto mo? Good luck tapos iiyak? Ano ang good luck sa meaning sa'yo? Kung sasabihin ka ng good luck, you say thank you. Di ba? Ganon, yun eh. Good luck. Good nga eh. Good luck. Positive nga. Gago. Siya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may Yun pala yung term, mangutya. Ang tao talaga na nangungutya na. Kasi wala kayong clear na communication sa tao. Alam mo, Ate Claire, ito lang payo ko sa inyo. Kung si BBM kasi pumayat kapag mag-trending na naman yung mga ganyang style, magpakita ka agad si BBM. Ito, buhay pa. Newspaper, yan, ganon. Yung ginawa ni Tatay Digong noon. Nung kumakalat yung issue na siya na raw ay na-hospital, namatay na raw siya. Anong ginawa ni Duterte? Nandun lang pala sa bahay. Nagbabasa ng newspaper, latest article ng Star, Philippine Star. Talagang buhay. Di ba? sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, Masira ang Pangulo. Sira na siya sa tao eh. an idle mind
is the playground. Or rather, an idle mind is devil's playground. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality? Or Tumawa? Tumawa ba si Bibi Sara? Sa pagkakaalam ko, hindi naman tumawa eh. mockery of misery? Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon? So mean to say, may sakit talaga. Lumabas rin sa bibig mo. Hindi, nagtatanong lang tayo meaning to say, may sakit talaga. Kasi lumabas eh. At binibigyan natin ng dasal para Ang tanong ng taong bayan ngayon, seryoso ba ang sakit niya? Totoo ba na cancer yan? O baka hindi nyo nagtatanong lang kami kung may cancer ba talaga o walang cancer. Sagutin mo yan, cancer ba yan o hindi? Kasi labag yan sa konstitusyon, kapag may serious illness ang isang pangulo ay dapat nang palitan. Nandyan yan sa batas at ang ating konstitusyon. Baka nakalimutan nyo. mas maging maigi ang kalusugan, hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasama. Hindi man ang tinatawa. Ikaw, hindi ka sarcastic? Kung ikaw maka Auntie Claire, no? Kung maka-criticize ka sa Vice President, akala mo naman hindi kayo ganyan? Gago ka. Salamat po. Yung po ng tanong, Tristan Nadalon, Newswas Plus. Yusek, good afternoon. Follow-up na rin po doon sa fake news kasi may question po ko on anti-fake news efforts ng Malacanang. Kahapon po sinabi na nakakapansin ng surge of fake news sa kalusugan ng Pangulo recently. No? Gaano po kadesidido ang palasyo na may masampulan at maaksyonan ng legal action sa mga nagpapakalat po ng mga ganitong impormasyon? Kayo po ba nag-iisip minsan kung bakit nga ba dumadami ang fake news ngayon? Meron bang pagkakataon? Sinasadya ba? At alam naman natin kung ano yung mga fake news na naglalabasan. Ito'y halos lahat laban sa Pangulo at sa administrasyon na ito. Patungkol sa kalusugan, wala daw ginagawa ang gobyerno, lalong-lalo na patungkol sa krisis sa Middle East. Yan ay lahat ay kasinungalingan. Kitang-kita po natin kung paano gumalaw ang Pangulo at kung paano magtrabaho. Alam naman namin paano kayo gumalaw. Ang hina nga eh. Ang bagal. Yun ang ibig sabihin ng taong bayan. Kasi hindi nila nararamdaman, Auntie Claire. Huwag niyong isa pagpilitan na effective yung ginawa ng Pangulo mo. Hindi ramdam, umiiyak na nga yung ibang mga drivers. Ang gobyernong ito. Meron pong ginagawa, nakita niyo po, sinimula na po ni Secretary Dave Gomez ang bibigay ng impormasyon sa DOJ para mas malawak ang imbestigahan ang mga taong nasa likod ng fake news na ito. At inaanyayahan na rin po namin, gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. Inuulit po natin, fake news. Yusek, on another topic, some groups are raising the alarm over the implementation of the DILG's Safer Cities policy. You have Kabataan Party List saying this is anti-poor and elitist, saying the government should focus on addressing poverty than ordinance enforcement. Yung sa 10 p.m. curfew minors, sabi naman po ng grupong Samahan ng Progresibong Kabataan, this may conflict with the Juvenile Justice and Welfare Act na wala raw po dapat penalty ini-impose sa mga bata. And yung previous Supreme Court ruling na ini-struck down yung mga ganito pong curfew. Given these legal limits, is Malacanang still supportive of this national policy? Unang-una po, ito naman matagal na mga ordinansa. Pinapatupad lamang po ng DILG. So ang pagdidisiplina sa mga kabataan, nakita po natin sa mga news na yung mismong nanay ang nagrereklamo na ang mga anak nilang menor de edad ay hindi nila mapauwi at matigas ang ulo. Hindi po naman ibig sabihin ng pagdidisiplina sa mga kabataan para mas maging safe sila at protected ay anti-poor na. Hindi po lahat ng pagdidisiplina ay sasabihing anti-poor. Ito po ay para sa protection
ng bawat Pilipino. Last na lang po. May paalala na lang po bang Malacanang sa law enforcement agencies that baka yung iba po ang tendency is ma-abuse yung power to enforce these ordinances? Sa lahat na ng aabuso, ngayon pa lamang po, isumbong niyo po agad para po maproteksyonan din ang mga inaabuso at mapanagot ang mga otoridad na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Thank you. Hardy Balbuena, IBC 13. Isuyo po ng mic. Hi, good afternoon, Yusek. Ma'am, since present din po si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. doon sa second uplift meeting, may update na po kaya doon sa EO that will impose the 50 pesos price cap on per kilo of imported well-milled rice? Yes, sa ngayon po ay naipasa na nga po itong rekomendasyon at nakikipag-coordinate po ang Pangulo at ang administrasyon sa DA at sa DTI para po maipatupad ng tama ang masasabing price cap sa nasabing bigas. Is the uplift committee or the President also considering imposing discounts through subsidies sa iba pang varieties ng rice, especially po sa local, since yun po yung tumataas talaga? Sa ngayon, wala pa po napag-uusapan doon. At itutuloy ko lang po yan. Noong nakaraang press briefing na itanong po sa atin kung bakit may tumataas na mga presyo sa palengke. Kasi po, ang DTI po, ang covered po ng DTI ay mga groceries. Sa pagdating naman po sa mga palengke, ang may hawak po dito, ang jurisdiction po dito ay ang DA. So tinanong po natin mismo sa Secretary Kiko Laurel Jr. kung bakit mayroon na nagrereklamo na tumataas ang presyo ng mga bilihin sa palengke kung ikukumpara dahil sinabi nga na hindi magtataas ng presyo ng mga basic needs at prime commodities sa grocery. Ang sabi kasi ni Secretary Kiko Laurel, kung ikukumpara ang mga supply sa grocery, usually umaabot ito ng 60 days na inventory. So maaaring hindi agad magtaas. Unlike po sa mga palengke, na karaniwan ay mga kada araw bumibili ng kanilang mga supplies, kaya medyo tumataas because of the logistic. Pero kapag ka po naman, inabuso rin ng mga kababayan natin ang pagbebenta ng mga basic goods diyan po sa palengke, ipagbigay, alam nyo rin po, sa Department of Agriculture. Ibibigay ko po sa inyo mamaya ang daily price report po as of April 9, 2026 na ibinigay po ng Department of Agriculture. Ibibigay ko po sa inyo mamaya. Salamat po. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilionario. USEC Ambassador Babe Romualdez said we're asking for a 6-month extension of of Washington's temporary waiver on to buy Russian crude oil. Can we confirm this with the palace po? Hindi ko po natanong sa ngayon. Siguro maya-maya po, itatanong ko po sa kanila at maibibigay ko po sa inyong kasagutan. And USEC, can we just get the clarification on when can we expect the result of the President's decision on DBCC's recommendations po? Because we've been waiting for it for... Yes, binanggit po kanina, hinintay lamang po namin ang pag-anunsyo ng Pangulo by next week. By next week. Salamat po. Christian Bascones, PRTV. Yusek, aside from saying na nothing is off the table, humingi po ng assurance ang taong bayan, no? Particularly yung mga middle class, sa anong tulong ng pamahalaan ang pwedeng maibigay sa kanila. Like itong panukalang ahon bill ni Manila Congressman Rolando Valeriano bilang alternatibo daw po sa Bayanihan 3. This aims to give assistance to middle class 3,000 piso every month sa loob ng 18 months. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito? Ano po yung bandang huli? 3,000 piso ang ibibigay sa middle class, lalong-lalo na po yung mga earning 25,000 pesos a month sa kanilang wage for within 18 months. Ano pong reaksyon ng palasyo dito? Unang-unang, hindi pa po natin natatanggap na ang version na sinasabi na ahon bill. Maganda po yan, pero nangangailangan po rin yan ng supplemental budget. So, tignan po natin. Hindi po ito pangit na bill. Maganda po siya. Pero syempre, kinakailangan pong pag-aralan po yan kung saan din kukunin yung budget kasi bago po ito. Hindi po siya kasama sa 2026 GAA.
So, mas maganda po na papag-aralan at kung ano man ang kahihinatnan po niyan at makakabuti po to sa taong bayan, especially sa middle class, hindi po naman yan tututulan ng Pangulo. For as of now, kailangan makita po yung pinaka-version po ng Okay. Pangulo. Aside from yung sa mga fair discount po sa ating mga middle class, yung nakaka-consume po talaga nito, possible din po ba yung cash aid sa mga middle class, lalo-lalo na po yung mga minimum wage earners? Ngayon po, pag-aaralan po yan. Dahil sabi nga po natin, kailangan po ng kaakibat na budget po dyan. So, kung meron po tayong batas at meron nakalagay na pong budget po dito, mas maganda po na maipatupad kung meron na po. Thank you, Yusek. Salamat po. Clay Pardilla, PTB4. USEC drivers suffer daily with high prices of fuel and very low income. How does Malacanang view Senator Bato de la Rosa's absences during the 20th Congress na umabot po ng 31 days, yet he continued to receive pay, which is taxpayers' money? Hindi po siguro tayo ang dapat sumagot niyan. Ang dapat pong sumagot niyan ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung ano po ang nararamdaman niya, dahil karamihan po sa atin, halos lahat tayo ay nagtitipid. Sa kanya po niyo siguro itanong yan kung inyo po siya mahahanap. Salamat po. Buti naman na ganyan na ang sagot mo ngayon. Buti naman. Okay, so yan guys, nakita ninyo ang sagot ni Auntie Claire, no? Mag-comment, mag-react po kayo anong masasabi nyo sa mga issues at babasahin natin ang inyong mga komento dyan, okay? Like and share, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe para updated kayo at libre lang yan. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.